plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide, ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918, Tatak, RMN, Radyo Mo Nationwide. Oras sa to sa ato sa Maradyaw na kabubuto na ni Smart Dishwashing Paste. Bawat pahid, linis, solid, Smart Dishwashing. Tatak alas 8:29. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chu. Sa straight to the point. Maradyaw na buntag na isab sa Ijo Tanan. Inikita ko man nasa second portion sa ato programang Straight to the Point para ko man na adlaw Lunes na isab apit sa 5 na Mayo 2025 o pitora kang gadunda sa adlaw sa dili paan na eleksyon o pila ra kang kaadlaw sab lima ra kan sab kaadlaw an mga pagkampanya sa tanan nato ang mga kandidato sa dili pa ang election day sa Mayo 12. Kumusta ang tanan nato na mga suking tigpaminaw sa 54 ka mga barangay sakop pa dinhi sa ato syudad adi doon sa mga island barangays o lakip na din sa Siargao, Dinagat Province, Southern Leyte sa mga kalungsuran na kutob sa maabot sa ato Sibya o labaw na sab sa mga namati andi doon kutob sa maabot sa ato Sibya sa may Southern Leyte Dinagat Province, Southern sa may Agusan Sur o Agusan del Norte. Lakip na didon sa Surigao del Sur. Hinaot na dyan kamo sa Kapiskay kahimsog sa idyong mga panglawas. Ako man na adlaw nga Lunes sa igihapon na trabaho. O gadya o pa'y klase sa ato pipila ka mga eskwelahan din sa syudad. Labi na sa pribadong eskwelahan o sa mga kolehiyo. O padadyon ang ato sab mga kandidato, mga supporters sa ilang mga adlaw-adlaw sab na labi na sa katapusang mga adlaw sa ilang mga pagpangampanya. Labi na kay kutobrakan Sabado hapit sa 10 na Mayo ang pagpangampanya ng tanan nato ang mga aspirante sa ato o mabutay na eleksyon sa Mayo 12 para sa local o national elections. Gani ato na mabati ang pipila ka mga sige paglibot suroy-suroy motorcade nan ini na pipila ka mga kandidato didon sa naglain-lain na mga eskwelahan o lakip na diyon sa mga kabarangayan. Daon ay mga pahimangno isab ako man anan election supervisor nato nato city comelec officer si attorney Janet Cobillan o si attorney Alvin Prandicanta para sa tanan sa ila pagpadadon sa ila preparasyon na kuman nan umabutay na eleksyon sa Lunes isa kasi man nagikan kuman taga padumduman na tanan kay pitura kang gadud ka adlaw eleksyon naman so ang mga padumdum kuman nato buhatan sa Comelec na untaan na tanan nangandam na isab sa ilang mga listahan kung ya pa kamo makalista didon paglista na kamo sa ijo mga kandidato na ibutang sa baluta kuman na Mayo 12 o gadungan na ini taga pahimangnuan isab ang tanan na adyaoy sadyo na pagboto sa inin ato priority group labi na inin ato ang mga senior citizens ato mga katiguyangan na ato mga persons with disability and mga buntis o inin mga kabdos sa early voting amo ini sila ang tagtugutan nagikan alas 5 sa kaadlawon na voting hours early voting hours para sa election day para ra ini sa alas 5 ngadto na alas 7 sa buntag ang makasadyo pwede na pasudlon sa mga presinto ang senior citizens sa persons with disabilities o mga pregnant women para malikayan nila ang kadaghan ini na mga magponsisok pagka regular voting hours sa alas 7 so magsadyo kamo padumduman nato ang mga
matod pa mga senior citizens, persons with disabilities, pregnant women. Pwede ka mo gazud magsadyo alas 5 pa hangtod alas 7 sa buntag kamo ang priority na diin pasudlon didon para makaboto pag-una didon sa tag-sa ka mga presinto. So as early as 4 o'clock, matod pa plastado na ang tanan mga presinto sa umabutay na eleksyon sa Lunes. O ato gipaybayo ang tanan mga kapamilya na mga senior citizens, ang mga persons with disabilities, ang ato mga ato mga buntis, mga kabdos, pagsadyo kamo. Kay para dili malikayan niyo ang kaarang pagdagsang ng mga tao naninin na alas 7 na sa buntag o kaha ang kapaso kay posible na makasinati kita ng arang ka init na temperatura sa inin na adlaw na eleksyon sa Mayo a 12. So padumdumin na niyo kamo mga family members dai mga senior diha dai mga mo butar ng mga senior citizens, PWDs bakaha o kaha kamo may mag-assist nan ini pati ang mga buntis. Apil sab kamo sa iso pag-iban na ni mga senior sa mga PWDs o sa mga buntis, apil kamo na makabutar sa pagsadyo lamang gud kamo. Hinuon ya magpasabot na kun di kamo makasadyo, di na kamo makabutar after 7 o'clock, pwede paghihapon. Ato lamang din itagsadyo lamang pag-abrian mga presinto para kamo ang prioridad. Kamo ang paunahon pagpasuyod sa mga presinto kay priority kamo na matud pa pabutuhon ng sadyo kay para dili magpunsisok o di kamo makiga matud pa kompetensya didoon sa crowd na daghanan tao tapos maghuot na didoon sa puwertahan na matag presinto. Kay naibayo kita na mudagsang gadud pagka alas 7 na buntag mo daon na grabe nakaarang taas na daw ng linya, posible na taas na daw ng linya. Kay naka dumdum ako nandiyato na milabay na mga tuig sa milabay na eleksyon. Basta alas 6 pagani daghan na inin mga magatang-atang o maglinya didon kay maghanap sa ilang mga presinto. Kuman padaan ijo na hanapon o ijo na pakisayran an ijo mga precinct number. O pwede jaon one day before sa eleksyon kay jaon na may mga paskin inin mga presinto diyon sa matag eskwelahan. Sa naglain-lain ng mga eskwelahan din sa syudad, din sa inyong mga barangay o mga munisipyuhan, panpaski na daan dyan mga pangayan, mga precinct number. So, one day before, pwede na kamo hanapon na daan niyo kung dapit daw na classroom, na ijo mga presinto para di na kamo sinahanap-hanap pa pag-abot na ng election day. Kaya saya mo dyan makalangan na, matong precinct number 1, 2, 3. Man at tuhat lang ito na lumibot tungod kay kadaghan man inin mga classroom na mga presinto lagi. So magkalibog na. So kuman padaan one day before or kuman padaan mahibaw-an na nijo ijo mga precinct number. Hinoon nahibayo kita na tanan daon na gud ila mga matud pa nahibayo na ini sila ng ilang mga precinct number. Daghan inin mga nahibayo na kay dali ra kan man ang pagkuha nan ini kung uno ka mo na mga presinto. So kung daon na ijo precinct number mas gwapo gazud na sa pag-abot sa nijo didto, daon na idaan ijo mga lista. Daon na ijo mga listahan kung sino ang ijo iboto. Isuyat sa baluta. Kay para madali rakan pati ang mga numero ijo rakan hanapon didon sa ijo mga baluta. Amo ra kay ijo dadon i-shade. Kay daon na may ijo lista, daon na ijo kodigo. So mas marajaw gud ang balita na plastar na kaysa makalimtan niyo kay base jay iban dito na makalimot na nila baza nila mabutari na ila unta gusto pero tungod kay way ilagi mga lista tanto dali usahay tapos init pa ang panahon amo na jaw igud ibandi kali kaya na makalimtan nila. So mas marajaw na kumampadaan kung nakadesider na kamo sino ijo iboto na taas-taas sabay nato kuan matud papilion kay gikan sa national si ka senador nato pilion jaw isa ka party list jaw isa ka kongresista jaw isa ka gobernador isa ka jaw Comelec precinct finder jaon sa app jaon si tapos jaw link nan ini Comelec precinct finder amo daw ang tawag ijo ra daw i-click tapos ijo ibutangan nijo ngayan uno address nijo makit-an daw nijo mugawas ka daw kung rehistrado ka na
inintag tawag na rehistrado ka na butante, pag imo i-encode ani mo ngayan, mugawas ka doon na imo precinct number. Diyan sa Comunica Precinct ka finder. So jaon makita ni jaon kun di doon bisan sa ijo ra mga cellphone. So may bawang gado jaon ni jo kun uno ani ijo presinto basta rehistrado ka. Mawaya ka gani jaon diha matud pa posible na tagwaya ka sa mga listahan sa registered voters kay posible na duha ka higayon na eleksyon na waya ka makabutar. Automatic ra bagud mga waya to nijo mga pangayan. Rehistrado ka mo sa una tapos duha ka mga eleksyon na waya ka mo makabutar, mawaya agad doon ijo pangayan diha sa mga listahan ng mga butante. Labi na inin pagtan-aw niyo sa Comunica Precinct finder. So pero kung rehistrado ka tapos kada eleksyon aktibo ka o permanente nagboto, jaon ra permanente an imo ngayan. So dali ra ang pagpangita na dali ra makita na imo precinct number. So ini amoy ato mga padumdum kumampadaan kay pito ra ka lagi kaadlaw eleksyon naman og ato na sayran na ibay kita na antanan. Jaon na iba na naka-decide na an iban sab medyo blanco pa ang ila lista kay jao pay hindi uno inin iban na taghuyat-huyat na jaon pa may mga listahan nila na kuyang pa nila senador, kuyang pa nila mayor, kuyang pa nila gobernador, o kongresista ba kaha ang mga konsihal. Magpili ra ba kita ng 5 ka board member sa matag distrito, tapos napuyo ka konsihal. So jaon na bay lista ni junan ini. Matud pa desidido na baka mo kung sino anizo ibutar na 12 sab ka senador, napuyo ka konsihal na 5 ka board member, desidido na baka mo kung sino anizo pilion na congressman o kongresista sa matag distrito, gobernador nizo, vice gobernador, mayor, vice mayor. So amo ini nato pilion kuman Mayo a 12 na midterm elections. So 12 ra ka konsyal dato may nangutana ma'am, di ba ma'am napuyo raman ka matud pa senador, dili 12 ka buok kay midterm elections may ini. So 12 ka mga senatoriables nato pilion, may ato ibutang sa baluta o mas marajaw gajud na maglista na daan kamo. Kay arang ra ba listahan dito sa inin listahanan inin mga sa ato baluta daghan inin mga pangayan inin mga senatoriables inin mga kandidato pagka senador. So amoy ko ni pinakadaghan ang party list sab labaw na party list sa kaarang nila isa ra yato piliun sab. Isa ray ato iboto na party list group. So kinahanglan na jaon na kay datoy nangutana man pila ka party list, isa ra ka party list. Isa ra ka party list an ato iboto. So daghan ni nato nabatian nin ato nakit-an di doon sa kadayanan ilang mga poster campaign na poster na inin mga mga party list group. Pero isa ra gud ang pwede nato na pilion. So basi maglibog baka mo kay sahay sa iban ra ba doon na anila pagtuo adto ini ibutang sa pagka senador. So ma-invalid daw ng mga boto nijo labi na kun dili amo. So an mga numero nan ini. So adto daon mahatag sa matud pa kung sino dato base nagpareho ra ang numero pero nalibog ka mo. So kinahanglan gazud mas marajaw na suyato nijo hanapon dito sa baluta ang pangayan para dali nijo na matud pa matapos ani ijo pagboto. So ini amoy mga pahimangno kuman sa Jopadaan sa dili pa an election day o pito ka adlaw sa dili pa an election. Alas 8:42 ini na ato programa tagapaliduhan sa ato ng unique maximum toothpaste para sa ato mabutay na after election ajay ato kanta tour na tagapaliduhan na sa ACS Manufacturing Corporation diin mahimong sponsor ang unique maximum toothpaste. So magpili kita na napuyo na isa ba ka mga marajaw mga nta. So
para matod pa kalingawan nato adungan na ni nato kasaulugan sab sa ika-56 anibersaryo ng RMND XRS Surigao. So magpadadon na nato ang mga aktibidad sa ato 56th anniversary. Magpaigazon kita ng inin na kanta tour iban sa pagpalujon ng ACS Manufacturing Corporation antighimo ng unique maximum toothpaste. So atangi ang barangay na mo bisitahan. Isa ra ini kaadlaw na aktibidad. Magpili lamang kami na napuyo ka mga matud pa mahilig manganta. So magpili kami hatagan na ni mga gift pack gikan gihapon sa ACS o mga unique maximum toothpaste. Pili-pili na daan kamo andam-andam na kaunon mga kanta ni Jo para dinhi mahimong kalingawan ni isab nato sa ato kanta tour after election. Pero sa dili pa ini kuman pa daan ato anay unahon inin ato matud pa mga talaong pa responsibilidad isip mga Pilipinhon anato ato katungod sa pagpili kuman umabotay na eleksyon. So ini amoy ato pangandaman kay dinhi nakasalalay matud pa an ato kaugmaon labi na sa ato tibuok syudad sa nan probinsya. Ang pagpili ng sakto ang magdumaya na isang suyod sa sunod na tuyo ka tuig dinhi sa ato syudad asa nang sa tibuok probinsya ng Surigao del Norte. Alas 8:44 ini na ato ang programa tagapalusuhan isa sa ato ng D3 Biofood Supplement na padadon nito na mapalita sa tanang mga drugstores sa grocery stores sa dinhi sa ato syudad sa na probinsya. Batasan na to nito ang pag-inom ng D3 Biofood Supplement kada adlaw para sa igo na mga resistensya kontra na sa mga sakit na mutumaw kuman na usahay mag-uyan na kusog tapos mukalit na sa pagsuga. So kinahanglan para malikayan ini mga sakit labi na ini na trangkaso, ubo, sipon, hilanat inom ng D3 Biofood Supplement kada adlaw. Pasalamatan sab nako ang seed liniment oil na padadon niyo na mapalit sa tanan mga drugstores, grocery stores dinhi sa ato syudad. Sa Edwinas sa flower shop andi doon sa Medallion Amata sa mga panginahanglanon niyo mga presko ng mga buyak sa tanan okasyon ato sukion na Edwinas sa flower shop. O salamat sab sa Jake Lou Food House Fast Food Chain and Catering Corporation na dyan mga branches diyan sa Dayan Narciso, Himina o sa Bangtres inin na syudad. Anako tuod pahasubo ang adto na sa pamilyang Villarreal sa pagkamatay ni Sir Antonio Tony Villarreal nansaton milabay na adlaw labi na sa ija nabiling asawa og mga anak labi na kay Ava Villarreal anato pahasubo. Si Sir Tony retired government employee ini siya isa ka matud pa empleyado kaniadto sa Provincial Department of Trade and Industry kun DTI o suki gadud ini siya na RMND XRS permanente natagan balita nako ini ng radyo kay nangadyo ko din ng radyo kay permanente mamati ng DXRS o nasubo kita sa didunang nag-post ang isa anak na si Ava na namatay na si Papa niya so rest in peace Sir Tony o salamat sa imo kanunay na pagpamati og bisan tuod akon lately na siya maka-appeal sa ato na ninin usahay permanente ini siya mag-text o kaha magkomentaryo din sa ato programa mo ba kay tungod kay namatay na ini na kita makabati sa ija. So rest in peace an ija haya jaong kumataga paimutang sa St. Peter sa may Diana Borromeo o lubong kuman pizza ako di ako makalimot ako man pizza 7 nan Amayo so rest in peace Sir Tony Villarreal og subo sab nako na ipaybayo sa tanan nako sa ipabot namo anamo pahasubo isab sa pamilyang Miranda labi na kay Sir Jake Miranda kay Jesri Jane Miranda sa kamatayon sa ila igsuon na si Sir Joey Miranda na namatay na dato na milabay na simana. So rest in peace Sir Joey og nato pahasubo sa ilan ni sa nabiling pamilya ni ini ani sa mga igsuon si Jake og lakip na si Jesri Jane. So rest in peace Sir Joey.
Alas 8:48. Good morning diha kay Randy Santisas. Marajaw na pagpamati isab sa ato mga suki di doon sa may Punta Bilar, barangay Lipata, di doon sa barangay Mabwa, sa barangay Ipil, o di doon isab sa ato mga suking tigpaminaw sa may Purok Perlas, barangay Taft. Marajaw na pagpamati. Bueno, sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon nasa na nabalita, ato na sayran na mihimo isab ako man na nadugang na mga pamahayag isab an ato ang kagamhanan na matud pa na national security concern ang pagpakanat kuman ng mga fake news dinhi sa Pilipinas. Sa forum kontra fake news sa Campo Crame na tagtambugan ng Presidential Communications Office Chief J. Ruiz, tagabutyag ni ini na alarming na gadud, naka-alarma na ang halapad na pagpakanat ng fake news amo na tudo isab ang ato gobyerno sa paghimo ng mga lakang kontra na ini. Og sumaya pa ni Ruiz nakabahin ini ang pagmugna kumanan operational framework sa iban pa ng mga inisyatibo para matutukan ang pag-alkontra, pagpakgang ng fake news, particular na dinhi sa social media. Kung sa una may mga fake news kay ang pamatian dari radyo, magbasa ra ng mga dyaryo o ini mga mantalaan. Pero kuman no tumaw ini mga fake news, dili kapugngan di doon sa sa social media. So arang gud dako gud ini na problema kay hangtod kuman dili nato usahay arang ang dili makakilaya kung fake news ba ini tungod kay grabe mo tuis otruhon ang mga tinuod na mga balita na nakuha na mga ng tinuod na mga media practitioners ng mga lehitimo na mga news sources o mga network ba sa ini na mga ginsakupan sa media. So kuman grabe nagkanat tapos dyan pa iba na tungod usahay tagamit ini sa pamulitika labi na kuman na eleksyon. So usay di kita makatuo kun haiba gud ang tinuod na mga ang tinuod na mga istorya kay daghan man dagian matud pa grabe ang magpakanat na in mga fake news. So sa taghimo na consultative forum kuman bag-o formal na nataglunsad ng Philippine National Police ang Joint Anti-Fake News Action Committee o JAFNAC na amoy tagtahasan kuman na magpatuman ng mga programa sa ng proyekto para masolusyonan ang pagkanat ng inin mga piki na mga balita. Amo ng komitiba ang tagapanguyuhan ng PNP o lakip na ng Anti-Cybercrime Group, ang Directorate for Operations, Directorate for Intelligence Information Technology Management Service, Office of the Chief PNP, and Legal Service, Police Community Affairs and Development Group. O tagsiguro kuman na Philippine National Police na tumbukon gadud nila sa panubagon sa balaod ang tanan na mga individual o grupo na amoy nagpakanat ng fake news o sadyok na impormasyon labi na din sa Pilipinas. So grabe ang pagpakanat ng mga fake news amo magani na tag-awhagan sa bantanan na kung may kasayuran kamo kabahin na ini sa mga pagpakanat na mga sadyok na mga impormasyon, disinformation, information, pwede ka doon na matud pa isumbong ngadto sa ato mga otoridad. So ini may tagatutukan ko man kay isa na gud ini kadako na concern fake news, national security concern na gud ini. Sumaya pa nan ato kagamahanan og angayan na gud na tutukan. Kay dako an impluwensya na inin pangpakanat kaw nan sadyok na mga balita. Kay amoy ini nakadaot sa dito sa social media. Mismo ini na mga ato mga kabataan na addicted ka ra daw sa inin mga gadget kuman o kuno ni mabasa mga sadyok ng information dako daw ang mahimong epekto sa ilang mga una-una amo manggani na sa di nato masabtan ang gawa sa ato mga kabataan. Anay bayo kita nakita mga Pinoy gadyo grabe mo gamit na nin social media. Kita gadyo grabe magamit na mga platforms pareho ng TikTok, mga Facebook, nakagrabe. Tapos dako an ato oras kay matud pa yara lamang sa ato buot, pero addict kita na inin ato arang kagamay na gadget
tapos an ato oras mas dako pa kaysa ibang gado din na pagmata pa sa buntag hanapon da nila cellphone. Makalimot na panghilamos kay unahon gado pag kalimot pagkaon. Kay unahon pagtan-aw ani ang cellphone kung sino yung nag-message. Sa una na ya pa yung mga cellphone, maka-exercise pa kita. Diretso da sa manghilamos mga G. Ako man ari magampo diri sa cellphone kay unahon pagtan-aw. Labi na ini nato mga batan-on tan-aw da jung kay base nag-text na nako uyab. Na good morning ba kaha o waya. So amo man na una kalimtan. Sa amo balitaw na mga late sa eskwelahan, sa trabaho kay ayan ay usay amo daong ka waya sa ato una-una na nakita addicted na kita sa ini na gadget. Ini nato pagkupot-kupot na ini usay kalimot na kita na pila na basa kita tuyo na ka oras. Amo balitaw na kinahanglan limitahan ini kay diha nato labi na kun na ato mga kabataan. Kung sadyo sila na imo matud pa hatagan na yung pagtugot na magamit na yung mga gadget labi na yung mga cellphone kay kumandra ba sa yung mga ginikanan amo may mabasol labi na kung maka-afford tapos tagaan na ilang mga kabataan ng tanan na mga gusto nila mga gadget kay lagi kita sa moderno na mga teknolohiya so nakita ko man at subay sa mga pagkatuon na grabe ka dyan ang impluensya ng inin ato mga gadget ko man kay usahay matod palagi mismo inin ato ang mga kabataan mas grabe ang ila pagtutok didoon sa ila mga social media account na diin dako ang impluensya nan ini sa ila mga panghuna-una. So kung dili gazud ini matud pa kung dili madisiplina sa way ato disiplina sa paggamit ng ato mga gadget although dako ang tabang advantage nan ini kay matud palagi sa moderno na mga teknolohiya ko man di kinahanglan man gazud sa kita mo sagop di man sa pwede na magpaulay-ulahi kita kay kung una-unaong gani ang mga Pinoy ulahi na karazaw na yung mga computer matud pa inin ato mga cellphone permanente kita ulahi kung ikumpara nato pero matud pa may good kuman matud pa wayay control way sa balaod na magpugong sab sa ato nan ini kung sa iba na mga kanasuran tagdidaan jaoy mga labi na dyan mga lahi na mga platform jaoy mga matud pa paghatag sa ila na panahon ra ng paggamit ng ini dinhi sa ato libre man kita matud pa so pag tanaw nimo pati bata amo balito na daghan na mga vloggers na mga batan-on pa mas ila ini kay addicted sila sa inin ato sa paggamit ng mga cellphone mga gadget o mas ila priority ini kuman pero dako sab ni ini ang mahimong impluwensya sa ila mga pangutok o mahibaw na dako sab an kadaot nan ini labi na sa ato mga gagmay na mga kabataan labi na sa ini na mga ginikanan na mga kabataan diha na tagaan na nila usahay bata pa mahibayo na magkupot-kupot dito mga cellphone kay inilagyan mga nanay sa kabisi busy sab nag cellphone tagaan sab ng cellphone ang mga bata para maghunong pero jaon sadyop karajaw amo ini na magdako ini mga bata na di na pwede na wayay sab cellphone amo gani na usahay mo lagi tan yung mga bata ko man na lahi naman kay sa una kay sino may sab mabasol kita sab na mga adult kita sab na mga tiguyang amo may sab ila mga modelo kung ila nakitaan kay jaon sa mga ginikanan sab labi na sa mga ginikanan amoy gud dapat ini na magdisiplina sa ilang mga kabataan sa ini na mga bag-ong teknolohiya kinahanglan gani dapat jaoy mga matudpabisan kita mga dagko jay ato disiplina sa oras na in ato paggamit na ato mga cellphone okay mas natutukan nato ini mas na matud pa jaon ay
amo ra ba na naladyo kita sa tinuod na realidad, sa tinuod na mga panghitabo sa gawa sa tungod kay mas grabe ang nato pagtutok sa ini nato paggamit ng gadget. Ala mag-ingkod-ingkod ra ko dito ng pila ka oras, kalimot na kaw. Oh, na yan na ba imo nahimo sige ra ko ingkod. Okay. Jaon nagtutok ra ka. Gawas lamang kun amoy ko imo trabaho. Jaon na imo trabaho na jaon ka gud sa magatubang na yung mga gadget kay trabaho gud nimo. Pero ini kun kita dahil lahi nato na mga paginabuhian kun amo ra sa ganyan nato patutukan na sige ra kita gupot na yung mga ato gadget. Yay gud ato mahimo. Okay, di man nato disiplinahon an kung pila ra ka oras ang nato paggamit. Amo sabi ni sa ato mga kabataan na kinahanglan na jaoy gud matud pa pag-control sa mga oras na labi na sa ato mga gagmay na mga kabataan dapat gani dili sa pagidado na 9 years old below dili pa gud tagaan dapat sila mga gadget. Kay grabe kadako gazud na gayaot ang mahimong impluwensya ngadto sa inin ato mga kabataan. Alas 8:59 na. So ini isa sa mga paningkamot ko man nato kagamanan ang pagkanat gazud ko man ini mga misinformation labi na ini na panahon na ini kuman na grabe ka anisgutanan sa politika, grabe ang mga away sa politika nato mga opisyal sa kagamahanan na diin amo may ganahan ini nisgot-isgot sa politika, amo may ganahan na mga baryuhanon sab amo daon na sakyan sab sa mga politiko inin pagpakanat na mga sadyop na mga impormasyon na makalibog sa una-una isa makahilo sa huna-huna nanin ato ang mga baryuhanon amo daon na tag-tanaw ko man na inin pagpakanat na fake news sobra-sobra na o angayan na matawag ini na national security concern na dinhi sa Pilipinas o kuman tag mugna gazud na mga paningkamot na matutukan ini og lakip na pagmugna na operational framework o iban pa ng mga inisyatibo para tutukan ang kontra pagpakgang in fake news particular na dito sa social media. Alas 9 na sa buntag oras ato na sa ato ng Philippine Charting Sweepstakes Office kon PCSO og ini nato programa taga-paludyohan isaba sa ato ng Red Horse Beer, Red Horse Super ang shot ng tropa. Ato na dawaton command report gikan dito sa City Boulevard Public Market and report ni Rajuman Joshua Koysuna. DXRS Rajuman Report. Yes, Rajuman gay ang atong update command gikan diri sa City Public Market, City Boulevard. Medyo dili pa karadyo ang puno ang ato ang displayanan command. Apan nato ang makita diri ang mga presko na mga isda sama sa sapsap 350 ang kilo. Haan na 400, maya-maya 500, ingo man sa sagisi 340 ang kilo, timbungan 280 to 350 ang kilo. Ingo man sa ato ang haul-haul 180. Ingo man sa Barawan Nocos 450, Dumudot 200, Gangis 300, Panit 260, Tamban Daslo 100 to 160 ang kilo. Iman sa Limangos 600 to 1,200 ang kilo. Tahong 160, Bangos 180 to 200, Katambak 250, Solid 220. Iman sa Baghak 700, Batagon 340 ang kilo. Suyahan 450, Liplipan 320, Sigarilyo Nocos 180 ang kilo. Iman sa tuang Bariles 360, Blue Marlin 380 kung paingon sa 450 ang kilo. Dumudot 200. Ingman sa ato ang bulina 120, Diwit 200, Tamarong 200 to 220 ang kilo. Ingman sa ato ang Budloy 100, Dicap 200, Yellow Pen 140 to 200 ang kilo. Sa Lindato 160, Bulis 140, ingman sa Siagbago 260 to 350 ang kilo. Dugso 300, Langog 360, Buras 320, Lila 240 to 340 ang kilo. Ug Nocos sa Bulingit 100 ang kilo. Iman sa Danggit 180 to 250 ang kilo. Iman sa atong update sa tunggulay, ugma pa masahiran radyo man gining update sa gulay kay ilaw pa sa tuwa mga kuan. Ugma pa man ang tabo sir. Nagpabilin ra sa 80 ang kilo ang palaya. Talong 60, pitsay o sagatos, pipino 60, opo 50, bayatong 80,
100 isab kilo sa carrots, okra 120, karlang 60, patula 80, iman sa kubasa 30, broko 140, litos 200, sayote 300, bagyo beans 120, radish 100 ug repolyo 70 ang kilo. Sa marga po ini sa ato ang jaman, ang kamatis ini sa 70 ang kilo, bell pepper 350, dynamite 200, bombay 130, biasong 300, agridulce 100, ahos 150, silihayang 400 ang kilo, kulikot 200, atsal 160 ug luya 200 ang kilo. Ug may ini masayran kung nabay pagtaas o pag-ubos sa ato ang gulay ug ang jaman. Sa gyapon sa ato ang baka unod, 550 lang gyapon ang kilo, lumo 600, bukog 400, ribs 400, balbakwat 300, ingman sa ato ang baboy unod. Nagpabilin ra sa 370 ang kilo sa bukwa unod. Ang bukog 280, ribs 320, sikit 320, paklay 280 o atay 280 ang kilo. Manok 180 to 200 ang kilo. Mao kitong latest update gikan diri sa City Public Market, City Boulevard. Ini kauban sa serbisyo publiko Radyo Man Joshua Inukusuna, tatak RMN. Straight to the point. Bueno, ang report na gikan din sa City Boulevard Public Market hatod sa ato sa Marijaw na kabubuton ng Ibery. O sa ato dugang pa na mga impormasyon asa na nabalita o patuod kaadlaw human nangilngig na aksidente dito sa Subic Clark Tarlac Expressway. Nagikamatay ng 12 ka mga individual, human na taga-araro, matud pa taga-ligsan isab nan isa ka sakyanan sa tagbangga ang pipila ka mga sakyanan. Isa na sab ka bag-o na trahedya na hitabo kagahapon dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Duha na sab ang namatay kabahin ang 5 ka tuig, 4 to 5 years old na bata na babaji na tagbangga, matud pa tagabangga na isa ka SUV, may matud pa harurot ra ang SUV sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport kagahapon sa buntag. Gawas sa duha ka mga namatay, arang an samaron na nadaya sa ospital. O ang kasagaran na ito mga matud pa mularga o maghatod in town ng ilang mga kapamilya, nagpalarga in town diyon sa airport. O sa kuha na nagkanat ko man sa social media sa CCTV, nakapark an SUV sa diyo nakalit ini na may harurot o may bangga sa railing sa nang taga-tumbok, tagbangga ang mga tao atubangan sa departure area diha sa gawas sa kakusog ng impact na buak ang konkreto na stand ng railings sa diyo na matud pa kalit na amura man na nagwalaan amo na sakyanan o kabahin na matud pa na bangga isa ka bata o isa ka layaki o makita isa man iban pa na matud pa naka mga samaron na ligsan na SUV o dadon na daya sa ospital ang mga biktima o nasayran na nadakop ang mga nagmaniho ng SUV na taga-Butchag na sumaya pa na sa jupraw siya sa pagtapak sa inin na mga ini pagmaniho ni sa sakyanan imbis na prino ang gasolinador an iza na natapakan. Amo ini an taga Butchag na amo na driver gani an transportation na secretary ni Butchag na disgrasya gadon og waya to jua sa amo na driver. Pero nag-atubang ko man ang reckless imprudence resulting in multiple homicides, multiple physical injuries ug multiple damage to property ang driver na waya na sa napangandi. So nadakop daton siya pero tag-angkon gadon ang driver na nasadjop siya sa isa kataranta kay may nukalit pagtabok og nataranta siya og imbis na isa lagi an isa na tapakan ang gasolinador. Amo ini an isa taga pamahayag isa ba sa dilo na ini siya taga himuan na mga pag-imbestigar nan ato ang mga kapulisan. Imbis magprino siya gasolinador ani siya natapakan. So grabe kang ngilingig ang pagkahitabo kay lata gado in town ang 5 anyos na bata
na isa ka babaji tungod kay waya inosente ka Karadyaw inin balito ato kinabuhi di ko nato bisan jaon ra kita sa kilid. Dito na gud sila sa departure area arang ra ni ka ladyo. Tapos dari ra sa atbang an mga sakyanan sino may magpalandong sa disgrasya na matud pa mo amoy mahitabo. So amo balitaw na an amahan in taon na bata grabe gud ka amura na mabuang sino may di mabuang na pagka kita ni na iza mambaza anak matud pa ni iza mambaza anak in taon na namatay na damay sa amo na sajup ng driver. So matan-aw gud nato na kanino man sajup adto man gud sa nag-drive sa driver man gud. So ngilngig anay tabo tungod kay isa ka walang kamalay-malay paglaong pa inosente na 5 anyos na bata ang nagdamay sa inin sajup nan isa ka driver. So maya sa report na daon na sa na ang bata tungod kay maghatod ang namahan ni ini ang bata so maya sa report ang bata dito sa naiya kay maghatod sa amahan ni ini na isa ka overseas Filipino worker di waya ko makalarga in taon na isa tatay kay no ibandra kay para mularga isa ka OFW an amo na matud pa amahanan ini. So 5 ka tuig matud pa na waya baza magkita in taon an mag-ama 5 ka tuig. So arang ka daw ba makadismaya arang gazud ka anugon gazud kita tungod sa irresponsible na driver may nasayang na kinabuhi. So kuman tagbutyag na Department of Transportation na suspendihon ang lisensya tagsuspindi na gazud ang lisensya ng driver dapat lamang gazud na permanente na dili na makamaniho ana mo na driver kay matud pa giang ko ni na nataranta si ja. So ya ni ja tudua sa ini nahitabo ang ngayon na maghigpit kuman dapat mo balik balik nato din sa pangutana sa LTO na John Ibandilo na sige nakaligsan tagaan paghihapon ng mga lisensya tagaan ma-renew paghihapon ng mga lisensya dapat lamang na permanente na dili na makamanihoan susama ni ini ng mga driver ng mga tarantado. Sa ini nahitabo ang ngayon nagmaghigpit ang pag-issue ng lisensya ang mga Land Transportation Office o ang LTO. Okay, arang inin mga drivers nato na tag-isyuhan ng lisensya tungod sa mga isyuhan na way gani mga seminar way higpit na sakto na mga seminar higpit ang pag-issue ng mga lisensya dapat ng LTO daghan ang driver ang nag-issue ng lisensya tungod kay may sa mga korupsyon na nitabo din sa LTO sa ato mga LTO officials dili mo lang na dinhira din sa karaga sa pinakaulahian na himong biktima mga way in taon buot mga pedestrian mga pasahero sa ijaon pagadud sa kilid ng highway ligsan pagadud kung sa iban na nasod amo lagi ni ato tagsulti kung sa iban na mga kanasuran pareho na Japan, Australia, Canada arang ka lisod makakuha ng lisensya sa pagka-driver. Pero dinhi sa ato kastilan mga batan-on nato dinhi makakuha dazo ng mga student student license driver's license mag-agi sa grabe gud dito sa gawasan na so dili ka basta-basta hasta kapila gud sila mag-exam di gani makapasar sa exam di gud makahimo na jaon gani training kinahanglan ka gud na jaopay imo mga pag-eskwela ng driving kung dili ka gani makapasar sa exam dili ka himo nan maka enroll sa driving. So mag-agi gadud sa butas ng karayom paglaong pa ang mga aplikante sa dili kung dili gadud makapasar na yung driving test. Pero dinhi sa Pilipinas pagkasadyon. Inkuray ra ka jaoray imo mga jaoray himo proseso sa imo mga lisensya. Makakuha na ka. Waya pa isa ka oras makakuha na. Labi na ko sa imo mga amigo di doon sa LTO. May lisensya na ang aplikante bisan kung dili mahibayo magmaniho. Kay kasagaran mga dyan iban sa dili mahibayo magmaniho. Gamiton na nila na amoy ila ID. Dyan nila mga lisensya. Kay dini magod sa Pilipinas,
may lisensya naan, matud pa isa ra ka oras makakuha ka. May lisensya na aplikante bisan kun wayay kay bawanan sa pagmaniho o pag-drive. Amo malagi yung taglaong na pira-pira lang dito. Ayos na. Matik na. Makakuha na ko dadonan inin taglaong pa lisensya. So, unta, mahimong matud pa ini mga panghitabo mga trahedya sa kadayanan na usahay ato matud pa dito nakita na jaon ang mga sadyop sa mga driver isab. Kay jaoy sab gadud ka matud pa jaoy sadyop sa nato gobyerno ini nato mga ahensya sa gobyerno pareho ng LTO di ba unta ignay ang LTO kuman mahimong leksyon ini sa tanan sa ato lakip na yun sa LTO na unta ignay amping ang LTO sa paghatag ng ila driver's license sa mga mga aplikante. Tapos mag-agi gadud ng tinuod ng mga drug test para sa inyo ng mga drivers. Dili basta-basta na maghatag lamang ng inyong lisensya. Kay naibayo kita kada adlaw na lamang. Kada adlaw ay mga disgrasya sa kadayanan ug kasagaran gadud mga sadyop na ninin ato ang mga drivers. Alas 9:14 na og padadyon kamo na namati ang dinhi sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa inyong mga radio dial ini nato programa taga Palajuhan isab sa ato ng San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. Sa ato pagpadadyon sa dugang hanay pa sa ato mga balita ato na siren isab na mihimo isab ako man anan pamahayag ang CBCP taga-dipinsahan ko man si Cardinal Tagle kontra nasa nagkanat na issue ng sexual abuse. May dipinsa ko man ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kay Cardinal Luis Antonio Tagle ang kabahin na ini may kalambigitan sa mga batikos kontra sa ija kabahin sa issue ng sexual abuse ng clergy pila ka adlaw sa waya pa ang conclave sa Vatican para magpili ng bag-o na Santo Papa. O sa pamahayag ko man na taga-pagawas ang taga-butyag ng CBCP na waya na direktang otoridad si Tagle sa bisan uno na diocesan bishop sa Pilipinas gikan sa pagbutang sa ija sa isa ka posisyon sa Roman Curia o sumaya pa sa ila ang pagtubag sa mga kasong pag-abuso ang responsibilidad ng mga lokal na obispo o relihiyosong superiors. So, tag-isgutan ko man ang CBCP na mitabang si Tagle sa pagmugna na yung mga pastoral guidelines kontra sa sexual abuse anan sa 2003. O hinoon, sumaya pa sa watchdog group na bishop.org.ph na dili matud pa ini makita sa website ng CBCP o ng Archdiocese ng Manila. O tagbatikos ko man ang co-director ng grupo na si Ann Barrett Doyle, si Tagle o isa pa ka papal frontrunner na si Cardinal Pietro Parolin na dili matud pa maasahan ang mga ini sa pagsugpo na ini mga pagpangabuso sa simbahan. Tagtawag pa ni Doyle si Parolin na isa ka consummate secret keeper. O samtang tagahimo ang papal conclave sa Mayo 7 kuman Miyerkules kundiin pilion ang puli amoy mo puli ni Pope Francis na namatay sa pangidaron na 88 nandaton milabay na buyan. Kaiban sila Tagle asa ng Parolin sa mga tagtudlo na pinakakusog na kandidato para mahimong leader ng simbahang Katolika. Alas 9:17 na sa ato pagkapadadon sa ato ang mga balita. Ato isab na siren na mihimo ako man na napamahayag isab na ato matud pa ang mga pamahayag isab ang Commission na elections sa mga
aligasyon na in mga vote buying sa intero Pilipinas. Kaya nabayo kita tiili lamang ini din sa Caraga region o din sa ato probinsya na hitabo ini mga vote buying kay gani sa milabay na mga simana daghan na nagpaila na sila nagpakadawat ng tag sa gatos 50 ja iban tag sa kalibong ja iban kuman nato mabati pero sa ini mga istorya na sab dito daw sa Siargao dito nang dawat ng 13,000 14,000 15,000 uy og isa ini sa mga dili gud katingaya labi na kun hapit na election day kay pito ra kan mga adlaw di pa yan election pero sumaya pa na comedy natag-imbestigahan na kuman ang mga sumbong sa ila kay ja may gud iban labi na din sa iban nagbahin sa nasod dito sa Luzon ja igud nag no tindog ja igud formal na minsang at mga reklamo dito sa comedy dinhi sa ato matud pa ni Attorney Alvin Pandicanta na bati-bati ra puro mga hearsay pero waya may gadud naglaong na dito na nagdaya ng mga ebidensya tapos no tindog dito nagreklamo dito sa ilang buhatan so di gadud nila maaksyonan kung way magsangat ng formal na kaso o formal na complaint dito sa comedy kay matud pa nila ila magado ini matud pa aksyonan isab akon ay gud mga reklamo batok sa mga kandidato, mga supporters baga na nagpakanap nan inin mga o matud pa naghimo nan inin vote buying. Pero taga-Butchag kuman ana jaoy mga nagsuyat na isab sa iba na bahin sa nasod na jaoy nagsuyat sa Comelec na jaoy nahitabo ng mga vote buying labi na dito sa kauluhan og base sa report sumaya pa na jaoy mga butante dito na nagpakadawat na kada butante ng tag 3,000 pesos sa mga may kandidato. So ang nagsumbong sa ini ang mga kaatbang sa mga kandidato og wayay mga witnesses naka subo man lamang gud sa inin iban kay wayay mo witness gud wayay mo tindog kay sumaya palagi ang iban sa mga hadlok man sam so way mga witness ang gusto na mo kun jaon may gani iban dito na jaon sa social media pero waya gud sila mo kadto dito sa Comelec tungod kay nangahadlok sa ila kinabuhi so kuman hatag na lamang sa Comelec ngadto sa Committee on Kontrabigay anamo na mga hisgutanan para silibon isab inin mga aligasyon ng vote buying sa vote selling kun ato kay duman mo abot na sa jaon ay 200 kapin 200 kapin ang mga kandidato na tagsumbong sa tapos pa-explicar na Comelec tungod sa aligasyon nan inin pagpamalit nan boto pero dinhi sa ato sa pinaka Sabado nato na paghiginabay kay Attorney Kanta waya may gadud waya ila pa na matud pa waya pa ila natagan anan mga suyat na mga kandidato kaya may sam nagsumbong pero sa iba na mga lugar dito ni mga kandidato na tagpadadaan ng Comelec na tagpa-explain kung tinuod ba yung mga aligasyon ng mga pagpapamalit ng boto din sa ato waya pa pero taga Butchag anan Comelec din sa ato probinsya na andam sila na himo anan inin mga aksyon kung jaon may gadud na mo tindog jaon gadud mo himo anan ang mga reklamo nan ini gani giawagan nila tanan na dili ra kutob din sa social media jaon mga tabi-tabi ra na mga dimaritis tinud-an nijo ang pagreklamo ako sa ijo mga ebidensya sa ijo mga picture jaw pa ijo mga lagway ba diha o kaha nakuhaan ijo ng video pero kinahanglan na ijo jaw isang atan mga reklamo ngadto na sa buhatan sa Comelec labi na kun jaw gazud matud pa mo aksyon sila labi na kun kuman kitay nahitabo tapos mutawag ka mo sa Comelec jari diri nahatag jari diri tapos mabidyohan tapos quote in the act gazud para tawagan ni jang Comelec para kadtuan jaw nila kung ini tinuod ba kay pwede mga ini na matud pa masita o dakpo nan ato PNP. Alas 9:22 na oras ato sa ato sa Marijaw na kabubuton and Pride detergent powder linis sa labada knockout ang bakterya. Ina nato programa tagapaglujuhan isama sa ato ng Shell Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit.
O ato to subli na taga padumduman na tanan nato ang mga deboto na Mother of Perpetual Help andi doon sa shrine sa Uwano Sinisa Heights na nagpadadyon ang ilang novena alas 4 ang takna sa hapon na andi doon sa shrine o hangtod ini mulungtad ang silom na adlaw Mayo 6 o gipanawagan ang tanan mga devotees na Mother of Perpetual Help na labi na ang mga residente doon sa Uwano Sinisa Heights na mo join kamo sa novena kada hapon alas 4 doon sa shrine. Ina mo ipanawagan sa presidente na shrine devotees si Maria Luisa F. Aldunza. Anato oras tatak alas 9:23. Straight to the point. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na. Ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma, nasang kapito. Na'y original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Boses party list, boses ni Duterte sa Kongresyo. Boses party list, numero 80 sa balota. This ad is paid for by friends of Bose's Party List. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Camille Villar, 66 sa Senado. 66 sa mga batas para sa manggagawa. 66. 66 sa benepisyong pangkalusugan. 66. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uy, pre, kas lang na ko si mong naong. Niya itong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupong ay mong itsura. Tungod to sa problema na ko sa kidney, pre. Kundi ba tungod ani? Wa na ko karon. Ha? Unsa man na? Kini, pre. Ang Cogon Herbal Capsule sa Seed Marketing. Makapaus-us sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. Ug maayo kini kung aduna kay simptomas sa prostate o sa prostate cancer ni gan mismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inom og Cogon Herbal Capsule kada adlaw. Sukay karon mag-maintain ako Cogon Herbal Capsule kay itahan ni mga damtangdaan. Cogon Herbal Capsule. Hinimo sa Seed Marketing Incorporated. Straight to the point.
Bueno, nato oras sa tatak alas 9:27 na o padazong ka muna namati ang din sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa ijo mga radyo dial mabati sabi ni nato programa di doon sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer matik 94.1 IFM Surigao. Ato tod ipaklaro inin nagkanat na isa na fake news gikan ini sa mga pamahayag isa maasa na pagpanimakak sa Commission on Elections at paklaro ko man na Commission on Elections na dili tinuod o isa ka disinformation nagkanat ko man di doon sa social media kabahin na sa paymangno sa padumdum sa publiko na dili makabutar kung wayay dayan na national ID card o national identification card ko na ID. So particular na taga-tumbok ang isa ka post na nagbutang ng public advisory no national ID no vote bring your national ID on May 12 mandatory kasi ini. So amo ini ang particular na nagkanat ko sa social media. So waya ini magpakanat waya ini magpakanat an komilik. Naghimo na sab ng disinformation. So ini na public advisory dili tinuod na dili gikan sab sa Commission on Elections. So fake news ini. Adyaw kamo pagtuo na dili kamo makabotar kundi kamo magdayanan izo mga national ID kuman umabutay na eleksyon sa Mayo 12 o kuman na sunod na Lunes. Kay pwede ra gadto kamo mukadto didto. Kaya magpasabot na kun wayay izo national ID di na kamo makabotar. So amo ini nagkanat ko man. So ang Comelec dili tinuod fake news ini no national ID no vote. Makabutar gadud kamo. Basta jadto rehistrado kamo o gadjay ijo mga matud pa precinct number. Jadto ijo mga pangayan sa registered list of voters. So inin nagkanat ko man fake news inin mulaong na public advisory no national ID no vote bring your national ID so fake news ini so tagpaklaro ko man ng Comelec adyo kamo sintutuo nandiyon didon sa social media na nagpakanat sumaya pa na magdayanan na ID kay para makabutar kay kun way national ID dili mo dili pa butaron. So isa na sab ini ka himo na disinformation para hiluan i-discredit na sab tapos kasab aton pa mag i-discredit na sa mga paningkamot ko man ng Comelec sa ininato proseso sa eleksyon. So amo ini na mga pagpahimangno sa tanan na dili kamo basta-basta na mamati sa mga nagpakanat na mga fake news. So ina may ato mga pagpaklaro. Sumaya pa na ang graphics na mikanat ko man sa pagdayan ng izo mga national ID para makabutar sa May 12, 2025 national local elections ang dili tinuod og dili gikan sa buhatan ng Comelec og waya sab magpost an official og verified social media channels ng Comelec sa bisan uno na social media platform. O priso ka mo gani pamati ka mo nandiyon mga kun gani adto ka mo magkuha sa social media ng mga impormasyon siguro sa medyo na dili mga piki na mga link anan mga news sources ani tagbasa kay sa manggod an iban dili magtan-aw di mag-verify sa ini mga link o sa i-share nila di arang sabing taon ang mga matud pa makalaong na tinuod kay tag-share man sa medyo. So iso sa tagdugangan an ka ignorante na niniban ka inosente kay sajup sab iso tagpakana ang sajup na mga balita. Ato ni dawaton kuman ang report gikan diron sa gawas mga update gikan diron sa gawas ni Radyoman Gerson Afentes. DXRS Radyoman Report.
Gayon ang ato ang mga pagpahigayon og checkpoint sa ato ang mga kawani sa kapulisan, labi na gyud sa ato ang mga kawani sa First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company na kundiin sa ato ang nakita Radyo Mangay sa pipila na lang kaadlaw na hibilin ay nato ipahigayon ang ato ang Comelec checkpoint hugot o mas gipahugtan pa ang pagpatuman seguridad labi na gyud sa ato ang mga kawani sa First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Diomede Escuadra Jr. particular na diri sa may checkpoint sa may Barangay Luna. Ato ang nakita Radyo Mangay nga bisan mapribado o mapubliko nga sakyanan gina-check kuman sa ato ang mga operatiba para sa ingon nga malikay ang pagdili sa pagdaladala ng mga armas taliwala nini nga pagpatuman sa election gun ban o uban pa nga mga kontrabando na kundiin sa ato nakita Radyo Mangay live diri sa ato ang naimutangan ang ato ang mga kapulisan nga mischeck sa tanan nga mga sakyanan nga mulabay diri sa ato ang nahimutangan sa may First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company sa ato ang nakita nga hugot ang pagpatuman seguridad sa ato ang mga kapulisan. Radyoman Gerson, dahay ikaw diri dapitan na checkpoint sa may Barangay Luna. Yes, Radyo Mangay sa may Barangay Luna kita og kining atong nahimutangan Radyo Mangay pasulod kini sa syudad kining ato ang mga motorista nga mosulod gikan sa mga silingan nga mga probinsya o silingan nga mga lungsod o mosulod diri sa Surigao City Radyo Mangay muagi pa diri sa atong nahimutangan diri sa may Comelec checkpoint sa may Barangay Luna na kundiin bisan pa man sa kasuga sa panahon ang ato ang mga kapulisan 24 oras ang ilang pag-implementar nini nga pagpatuman sa Comelec checkpoint sa nagsingabot nga midterm 2025 midterm election. Pitura kang kaadlaw Radyo Managerson sa Dilipan Election Day. Og yaban mo mapangutana ini nato ang mga ginsakupan di doon na mga PNP na nagbantay sa checkpoint. Ako na unoy ilan na sita, unoy ilan na diskubrihan o yabay mga armas o mga bala. Super Radyo Mangay sa to ang pagpangutana sa to ang mga kapulis sukad nga gimuntar kining nga Comelec checkpoint wala pa sila mga nasita o mga nakumpiskar nga mga hinagiban labi na gyud kining ato ang mga armas di fuego gumikan kaya sumala pa sa wala pa nagpatuman nining Comelec checkpoint na anda na sa to ang mga motorista nga kun galing nagsingabot ang election ang bawal gayud magdaladala ng mga armas gawas lang ni adtong mga otorisa nga modala sa ilang mga armas de fuego labi na gyud katong mga men in uniform. Sa ako na Sayran Radyo Managerson, dili lamang diri sa may National Highway Barangay Luna namo na checkpoint diri isab sa bahinan sa may Rizal ba ini diha sa may ano pa ini pasingudsab diha sa may Tugbungon. Dili ba daon paghihapon ini na checkpoint nagpahimutang bagyapon sila. Radyo Mangay aduna gihapon checkpoint dito no sa to ang mga kapulisan labi na gyud sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban ang nakaposte ang ato ang mga Comelec checkpoint labi na gyud sa may Rizal o Barangay Rizal ato ang nakita sa Radyo Mangay nga hugot usab ang ilang pagpatuman pero sa pagkakuman ato ang una nga gibisita ang Comelec checkpoint diri sa may Barangay Luna para sa ingon nga makita usab nato ang sitwasyon o kumusta ang ilahang pagpahigayon ng Comelec checkpoint sa ato ang mga kapulisan sa First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Diomede Escuadra Jr. Kung naman dyan tagahanap nila Radyo Managerson kayo sa time na makalabay kita dito sa may checkpoint ng Barangay Luna dyan sa dito na pareha ko man dyan mo tagapakita sa footage nato na diretso ra palabyon mo agi ang mga sakyanan pero dyan sa ibang kadud na ilatan aon ang mga papilis dokumento. Yes, Radyo Mangay, ako lay paklaro no nga kining ang mga uban nga mga pagsita sa to ang mga kapulisan kining mga pribadong sakyanan o plain view lang kini no ang ilahang guidelines naog lang ang kining pintana para makita kung kikinsa ang mga sulod o mga sakay nini nga maong pribadong sakyanan. Pero kining mga motorsiklo Radyo Mangay, ang ila kining gina-check ang mga rehistro
mga driver's license ato ang mga kapulisan kay sagad sa mga gamito nini nga mga patawag nato mga riding in tandems mga motorsiklo busa ila gayud nga hugot nga gipatuman ang pagsita labi na gyud ang pagpangitag driver's license o rehistro sa sakyanan pero dili sila pwede mo kay limpyo lang labang o ipresenta lang sa driver ang iyang mga dokumento labi na ang driver's license. Okay, salamat Radyo Man Gerson. So, grabe ba kataas ang traffic ko man di doon, nangagi, labi na kay Lunis? Yes, Radyo Man, Gelo, sa itong nakita, sa itong nahimutangan, medyo hugot gayod ang dagang traffic ko gumikan kay adlong Lunis kuman ang uban ting trabaho, ang uban usab nga naa na nimuyo sa mga munisipyo ang mokarid sa Surigao sa adunay mga importanteng katuyuan. Pero sumala pa sa to ang mga kapulisan nga daon po'y panahon nga medyo hinay o medyo minus ang pagsulod o paggawa sa to ang mga sakyanan. Busa makita usab nimo Radyo Man nga aduna sila oras nga ilahang gigahin para ipatuman ang hugot nga checkpoint diri sa to ang nimutangan sa may Barangay Luna. Okay, salamat sa imo report Radyo Man Gerson. Live diri sa atong nimutangan sa may Barangay Luna sa First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company uban sa Army News Team kininyong Radyo Man Gerson Galotera Fuentes Tata Armen. Straight to the point. Si Radyo Man Gerson Galotera Fuentes live gikan di doon sa may checkpoint sa Barangay Luna sa sakop ini din sa syudad gihapon. So taga paningkamutan nato ana matagan ka muna na dugang sab na mga update kabahin na ini sa umabutay nato na election coverage ako man Mayo 12 para dinhi sa mas komprehensibo isab na paghatag sa izonan na blow by blow coverage mag himo isab ang kita na nadugang na pakiga matud pa pakiga collaborate sa in collaboration with pipila ka mga organization na dinhi labinaan JCI Surigao Nickel na mo mahimong nga partner isab nato sa pagatod sa sa mahitabo ako man election labi na sa mahimong nga resulta ni ini sa kumampadaan pasalamatan nato ang JCI Surigao Nickel na tagan kita na higayon isab na makiga partner sa ila kay sa milabay na election sila sa banahimo nato ana inin partner para dinhi mas komprehensibo mas dali nato pag-monitor sa ini na resulta sa eleksyon o himuon sab nato ini ako man Mayo 12 sa sunod na semana. Iban isab sa St. Paul University Surigao o sa iban pa na mga civic organizations. O jay ato makita kita sa lead wall display didon sa St. Paul University Surigao nato ang mga matud pa special coverage na ininbantay baluta 2025 didon sa may lead wall display diha sa St. Paul University Surigao. Didon sa atubangan nila gadzod didon makita ni Josab na amo mga paggasibya labi na ang paghatod sa iso sa pinaka bag-o na mga resulta sa inin na pinili ay sa 2025. Dungan sa Radio Mindanao Network sa kinatibuk-an Luzon, Visayas, Mindanao sa ato mas komprehensibo na special coverage ng Bantay Baluta 2025. O sa dili pa kita magtapos Bonako taga paklaro na Comelec na fake news ang mga nagpagawas na nin sumaya pa fake advisory in taglaong na no national ID, no vote, bring your national ID on election day. So dili ni tinuod waya sila magpakanat na ini dito sa social media disinformation ini o para tagtudo ini na para ma-discredit an Comelec sa ini na proseso nato sa eleksyon. So sumaya pa ang graphics na mikanat kuman sa pagdayan ng mga national ID para makabutar sa Mayo 12 dili tinuod og dili gikan sa buhatan ng Comelec. So fake news ini disinformation og dili ini angayan waya ini ma-post sab sa official verified social media channels ng Comelec. So taghangyo kuman matud pa ang tanan na dili basta-basta magatuo o na inin mga kun dili kamo matud pa dili ka mo sigurado sa inin ijo nabasa din sa social media adlaw ka mo pagpakanat pinagi sa pag-share nan ini
o tagpaklaro lamang ko man ng COMELEC na aduan lamang nila na magpakita ng valid ID ang butante kung ugaling dili masiguro an ila matud pa an ila ba identity sa pinaagi na sa inin ADCVL. So maya pa nan COMELEC. So waya magpakanat nan ini, waya magpost an COMELEC na no national ID, no vote, isa ka fake news ini. Okay? Dinhi na tapos sa saban nato panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Lunes apit sa 5 na ng Mayo 2025. Good morning anay, andi doon kay Randy Santisas, kay Nilia Batukan, Marajaw na buntag Ma'am Gay, paki-shout out sa Caraga Regional Science High School og mga utility og security guard. God bless. Og ato sab good morning sab diha na ato mga suki. Good morning sab Ma'am Gay, amo na nga magpili gajud kuman ng kandidato na Marajaw way color coding ay anong pagtagad sa mga ginsakupan sa Iza Baluarte sakop sa lungsod. Bisan dili na kaw manghatag ng tili-tili basta magpakita kaw sa imo kinaiza o batasan na Marajaw, pangitaon gajud kaw sa tao o butaran kaw tungod sa imo kaadyo. O sa imo record o reputasyon, background. Amo ma'am panglantaw sa nan concerned, salamat unta makapili kita na Marajaw na mga tungdanan sa gobyerno kana mo sabot pod sa kahimtang sa mga naglisod. Dili kay kun mapildi adto na mangita nan paagi unsaon ni sa pagpatay ana na tao. Dili sa sakto. Dawat-dawat sab kita. Kung mga pildi ta, kung kita mga supporter mga pildi na unsaon magajud nato, amo magajud jaon eleksyon kay dai mo daog duha ka magili pasingdan mo daog ka o mapildi, di ba? Ikaw sam na magbuto kaw, isa yung pasingdan daw nimo boto mo daog ani mo tagbutuhan o ka mapildi. So kuno ano mahimong resulta, dawat-dawat kita. So amo sabi ni kinahanglan lamang gadto kita na vigilante kita kuman na eleksyon o alerto nasa pagpaniid sa mga posible na mo guba nan ato matud pa proseso sa eleksyon o kaha amoy magdayanan ni mga gubot. So kinahanglan na magmatngon ang tanan o mo kooperar sa mga awag sab sa ato mga awtoridad. Okay? Salamat Karajaw. Dari pa'y pahibayo sa kadumayahan ng Sir Neco na dyan schedule na isab na pagpayong sa sugang dagitab kuman na adlaw Mayo 5 hangtod Mayo 10. Alas 8 nga to na alas 5 sa hapon kay dyan clearing activities, pagpaygajan ng mga kaliyukan, panlimpyo sa mga tanom na dyan sa linya sa kuryente, pag-instalar ng high voltage insulation cover ng primary line, isip contingency plan sa umabutay na eleksyon. Apektado ng mga lugar, mga barangay ra na sakop sa isla sa Nonok, pareho ng Kantiasay, Nonok sa Nantalisay. Kamo rin na apektuhanan ini. Ini amoy paybayo ng General Manager sa Sir Neco, Engineer Berven Aladaga. Okay? Sa ngayon diri sa ako mga kaiban sa control, sila Winston Insumo o si J.O. Bataan na nukadi isab adi doon sa may transmitter site sa barangay Sabang. Sila Perlo Fernandez o Gerson Dudong Quijano. Ako si Radyoman Gaydol Futsu. Salamat Karajaw sa ijo pagpamati. Straight to the point. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS